when your eyes close. I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. For today's video ay gagawa tayo ng cassava crackers or cassava crisp. Kilala din ito sa tawag na salvaro, kiping, or saritsi. Pero dito sa amin sa Leyte, eto ay kabkab. So tara, gawa tayo ng crispy kabkab. Syempre, ang main ingredient natin dito ay cassava or kamoting kahoy. So meron ako ditong ginadgad na kamoting kahoy. Gumamit lang ako dito ng hand blender para smooth at pino yung ating cassava. But this is optional lang naman, especially kung ang gamit nyo ay pinong gadgaran. And by the way, eto ay hindi ko na pinigaan. So meron tayo ditong banana leaves. Wipe lang natin ito ng paper towel or malinis na tela. Then scoop tayo ng about 1/4 cup ng grated cassava. Depende sa kung gaano kalaki or kapal ang gusto nyo. Pinutungan ko lang ito ng plastic wrap para easy na lang ito i-flatten. Mas manipis ay mas crispy yung outcome. Gumamit ako dito ng takip ng saucepan na magsisilbing hulmahan para uniform lahat ang laki ng ating kabkab. Tanggalin lang natin yung excess cassava and repeat the procedure sa mga natitira pa nating grated cassava. Now, in boiling water, ay ilubog lang natin yung mga nahulma nating grated cassava until translucent na ito. At kung umabot ka man sa part ng video na ito at hindi ka pa nakapag-follow, please like and follow our page, Mommy Erin, for more quick and easy recipes. At paki-comment din down below kung ano ang tawag sa inyo ng snack na ito. Ngayon naman ay isa-sun-dry natin ito at dahil nga summer na at talagang tirik ang araw, ay isang buong araw ko lang ito binilad. At habang sinasunray muna natin ito, ay gawa muna tayo ng coconut sauce or jam. So meron ako ditong 1 cup ng coconut cream or kakanggata. Hayaan lang natin itong kumulo. Then add 3/4 cup ng muscovado sugar. You can use dark brown sugar. Nag-add din ako ng pandan leaf para mabango yung ating sauce. Then once na ganito na ito kalapot, set aside muna and let it cool down. And before we proceed, mega love shoutout muna to Jim Chris Empeng ng Davao, to Jean Almazan ng Bahrain, and to Presive Dominique Durante ng Paris, France. Thank you po for watching. At kapag ganito na lahat yung ating mga na-sun-dry na cassava, dry at matigas na ito, ready na ito for frying. Yung mga ganitong dry na ay pwede nyo na ito i-store at maglalas ito up to 3 months. Kuha lang kayo pag gusto nyo or nagka-crave kayo ng kabkab. Fry lang natin ito over medium heat until mag-puff up na ito. Make sure na mainit yung ating mantika. At gumawa din ako ng chips version. Ginunting ko lang yung mga binilad natin kanina na cassava crisp. And as easy and simple as that. This is ready to enjoy. Pwede mo ito i-coat ng cheese powder or drizzle with our latik or coconut sauce. O diba? Very simple lang gawin. And the best thing about this snack ay swak sa budget at panlasa nating mga Pinoy. Kaya siguradong papatok din itong pangbenta. At sana ay nagustuhan nyo ang video na ito at nabigyan ko kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda sa abot kayang halaga.